12 guys ng tanghali. Galing tayo ng EIR eh. Pa-receive tayo ng mga ITR. Malapit na deadline. Ay, may mga BIR kayo dyan, mga ITR. Deadline yan na 30 ha. Martes. Deadline yan na Martes. Penalty yan. Hindi naman gaano kalaki pero aabot din ng 1,000. Kung hindi pa kayo nagbayad, late pa kayo, late payment pa kayo, kaya dapat yung ITR nabayaran ninyo nang hindi lalagpas ng April 15. Ayun, kung lumagpas kayo sa April 15 pagbayad, tapos late pa kayo nagpa-receive, doble po ang penalty ninyo. Penalty kayo sa late payment, penalty din kayo ng late submission ng ITR at saka IPIS. Ang IPIS po ay ITR kailangan lang 3 ITR, 4 na IPIS. Kasi ang ITR lang tinatatakan nila, 3 ITR lang. Pero yung IPIS, 4 na IPIS tinatatakan nila yon. Kasi yung kukunin nila IPIS 2, kasi babalik nila 2. Pero sa ITR, 2 kinukuha nila, isa lang ang binabalik nila na may tatak. Kahit magdala ka ng 4 na ITR, isa lang tatatakan nila. So, yun lang ha. Sayang naman mga pera dyan, may penalty, lalo na kung hindi naman gaano kalaki yan ang kinita natin ng karaan taon. Meralco Avenue guys. Galing tayo sa RDO 43. Lakad lang eh. Hirap kasi dito sumakay eh. Punta tayo ng Ortigas sa may Equitable Tower. Gutom na rin ako eh. Maya saan tayo ng pwede makainan. So, kayo naman magbi-business permit dito di kayo sa sa may Ortigas, San Antonio, di kaya Ugong, Pinida, Kapitolyo, Sampaba, Oranbo. O dito na kayo magpapa-business permit sa may Ayala Mall. Hindi na kayo pupunta dun sa Asig, sa may palengke. Subscribe nyo guys, channel ko guys, subscribe nyo, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos. Para may sa inyo ay nangangailangan ng video ko, diba? Salamat. Kakaibang init ngayon guys, no? Kahit wala ng araw pero yung init talagang kumakapit sa balat eh. Tingnan nyo, alas 12 dapat hindi na matraffic pero matraffic pa rin. Bakit kasi dyan lang naman nagkaka-traffic yan sa may sa may paliko dyan sa stoplight papuntang Ultra. Kasi yung Meralco Avenue, sarado yan eh, palabas ng ng Tio Bolivar dahil sa subway, ginagawa kasi dyan. Ayan, medyo bumabagal. Pero moving naman.
Maya-maya, tagig naman tayo. Balik lang tayo ng office. Balik natin itong mga pinareceive natin na ATR. Alis uli. Ganun ang buhay ng isang liaison officer. Sabi ko, ano ba talaga, liaison officer or paralegal or messenger? Kasi yung trabaho namin, pag messenger lang, messenger, kasi dati na rin ako nag-messenger. Nung pumasok ako ng law firm, nangapa talaga ako, hindi ko alam. Mahirap ang law firm, legal kasi. Karamihan transaksyon namin gobyerno. Kuha ng mga certification, mga filing ng kaso, business permit. Yun yung trabaho ng isang paralegal or liaison officer. Pag messenger naman, messenger ka sa isang office, alam mo yung trabaho mo dyan magbangko, mag-deliver ng mga dokumento sa mga kliyente ninyo. Yun, doon umiikot yung ano mo, yun yung scope ng work mo. Sa amin naman, yung scope ng work namin malawak kailangan marunong ka lahat. Mag-renew ng business permit, file ng kaso sa mga iba't ibang korte sa Pilipinas, mga higher court, punta ng RD, basta lahat ng government offices na pupuntahan namin, kumuha ng mga certified true copy. Kailangan pag tinanong ka ng abogado kung anong mga requirements, kailangan masagot mo. Kailangan yung mga requirements ng mga government offices, kung ano man ang mga kukunin mo, alam mo. Kaya mas maigi, lilista mo yung mga mga requirements. Halimbawa, kumuha ka ng certified true copy ng title ng lupa. So pagdating mo doon, halimbawa bago ka pa lang kukuha ng certified true copy ng title ng lupa. Pagdating mo doon, kukunin mo yung requirements. Ayun, yung requirements na yun, tandaan mo, sulat mo. Para sunod na tinanong ka ng abogado kung ano requirements, hindi mo na kailangan pumunta sa RD. Di mo may bibigay mo yung yung requirements na hinihingi niya. Para mabilis ang trabaho. So yun lang naman guys ang trabaho. Pero kung kumpara mo sa sahod, yung sahod ng mga paralegal o liaison ng isang law firm, awa ng Diyos, mas malaki kumpara sa mga messenger ng company. Lagpas minimum. Saka kami, kahit pa paano, may allowance kami sa pagkain. Pero hindi naman lahat ng law firm may allowance, pero kami mabait kasi may atin namin. May allowance kami. So yun lang naman guys, maraming salamat naglalakad pa rin ako. Kaya nandito guys, kain tayo, tingnan natin kung may kanin pa, may ulam pa. Tapos na tayo, kakain na. Lakad ulit.
maganda dito guys pag ano eh, paghapon, pahingahan. Pero ngayon mainit eh. Tuyo ng mga ano eh, mga tanim. Dito na tayo guys sa ano, Ortigas, Junior Road. Dating ano to, Emerald Avenue eh. Hindi ko alam bakit pinalitan. Maganda dito, malilim eh. Kaya pag naglakad kayo, hanapin yung malilim. At siyempre, pag naglalakad kayo, kailangan may handa kayong tubig. Buhawin talaga kayo pag nalalakad. Tayo sa Ortigas Park. Dito tayo dumaan, medyo malilim eh. It's fine, I found the seat. Saan yung malilim? Tayo. Tayo sa may Jollibee Plaza guys. Tayo dumaan, malilim eh. 5 minutes lang yung time. Ayun lang ang break time. Pag may mga gawain ka, trabaho ka, pag nasa labas ka, bawa, mga paraliga, liaison, ang kain namin yan wala sa oras, minsan advance, pero kadalasan late. Minsan ano na lang, last dos, nauna, minsan naman mas maaga. Bawa may hinihintay ka na gawain, hinihintay ka na tapusin, hinihintay mo sa mga abogado, minsan alas 10 pa lang, alas
11 kakain ka na. Para pag naibigay sa'yo, dire-diretso yung trabaho mo. Kaso nga lang, pag maaga ka kumain, hindi mo talaga, kailangan mo talaga magmerienda kasi magugutom ka talaga. Pag late ka naman kumain, minsan ang merienda mo, alas 6 na, uwian na. Kaya minsan, kape na lang. Dating sa office, kape na lang. Uwi na. Ano ito guys, kwentuhan habang naglalakad. Malapit na tayo. Ito na tayo. Robinson na tayo, Robinson Galleria. Equitable Tower, dito tayo. Ilang minutes ba guys? Hindi ko rin nabilang eh. Mabagal kasi lakad ko, mainit eh. Ayan, awin lang tayo dyan. Ayan o. Pero matagal-tagal din eh. Kasi kain ko 5 minutes lang naman. Awin lang tayo dyan. Tapos, akyat. Ganun lang maglakad.